Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules, ipinagdiriwang ng buong Diocese ng Antipolo ang anibersaryo ng kanyang pagkakatatag. At maraming dapat ipagpasalamat sa Diyos sa panahon na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na humiwalay mula sa Archdiocese of Manila. Sapagkat alam naman nating lahat na kapag ang simbahan ay masyado ng lumalago at lumalaki, lalo na sa kanyang population, kinakailangan siya ay hatiin upang mas mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga tao. Kaya nga noong 1983, ipinasya noong panahon na yon na kardinal ang yumaong Jaime Cardinal Sin na ihiwalay ang Antipolo sa Archdiocese of Manila. At noong 1983, sinimulang itatag ang tinatawag na Diocese of Antipolo. At 42 years after, narito tayo ngayon, patuloy na lumalago, patuloy na umuunlad sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon. Kung babalikan natin, mga kapatid, ang ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, dito narinig natin kung papaanong sa pagtawag ng Diyos kay Abram upang lisanin ang kanyang minamahal na bayan at magtungo sa bayan na ituturo ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos na sa pagsunod na ito ni Abraham, higit siyang pagpapalain at pagkakalooban ng mas maraming ari-arian, ng mas maraming kayamanan. Pero merong isang problema. Sabi ni Abram sa Diyos, "Matanda na po ako. Salamat sa napakaraming pagpapala, ari-arian at yaman. Pero kanino ko po ito ipamamana? Wala akong anak. Ang meron lang ako ay alipin. Sa kanya ko na lang po ipamamana ang lahat ng aking ari-arian." So bakit ito nasabi ni Abram? Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kanya, "Pararamihin ko ang iyong lahi, sindami ng mga bituin sa langit, ng mga buhangin sa dalampasigan." Pero para kay Abram, papaanong mangyayari yon? Ni wala nga akong anak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagtiwala si Abram sa Diyos. Patuloy siyang naging masunurin. Patuloy niyang ibinigay ang kanyang sarili sa Diyos. At alam natin ang sumunod na mga kwento, di ba? May plano ang Diyos sa kanya. Sa kanyang takdang panahon, pinagkalooban sila ng anak. At itong anak na ito ang mapapasimula ng kanyang lahi. At tinatawag din si Abraham bilang ama ng pananampalataya. Kaya ang lahat ng nananalig sa Diyos ay kumikilala sa Kanya bilang Ama. At sa puntong ito, tama ang sinabi ng Diyos sa Kanya. "Pararamihin kong sindami ng bituin sa langit ang iyong mga anak, sindami ng mga buhangin sa dalampasigan." Tayo, bilang mga binyagan, bilang mga nananalig sa Diyos, ay tinatawag ding mga anak ni Abraham.
Kaya pagpapatunay lamang ito na kapag ang Diyos ang nangako, ito'y kanyang tinutupad. Sa pagkakatatag ng Diocese ng Antipolo, malinaw na nagpapatuloy ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako hanggang ngayon. Kaya salamat sa Diyos sa pagtawag sa atin sa pagtatatag ng iba't ibang mga simbahan sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa kanyang pananatili sa simbahan na ito, na bagamat minsan pinamumunuan ng mga makasalanan na mga lingkod, hindi ito bumabagsak sapagkat ang nagpapatatag at nagpapairal dito ay ang presensya ng Espiritu Santo.